ay ito po yung headline ngayon na ang Supreme Court ay itinakda na ang oral argument, hindi lamang po ng ating illegal, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget, yan pong GAA, kung hindi pati itong Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng PhilHealth, kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth kinuha po nito. Kaya ito po ay itinakda ng Korte Suprema, yung sagaan natin, ng April 1, diyan po sa kanilang en banc session sa Baguio. Marami pong nagme-mensahe sa akin at tinatanong kung meron bang na-isyong TRO. Wala pa hong na-isyong TRO. Ako'y nanghihinayang sapagkat I've been making my research. Wala pa lamang kulang pa ako sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at rini-release na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali napanigan at ideklara ng Korte Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, baka wala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. Kasi nagmamadali ang Marcos administration dahil hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na illegal ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa AKAP, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1 para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified bicameral conference committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayong may desisyon na ho ang Korte Suprema, napatunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Baliktanaw po tayo, bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong BICAM, hinijak yung NEP. Pati po ang BICAM, ninakaw yung NEP. Ano po yung NEP? Ulitin ko para sa kaalaman ng higit na marami nating kababayan. Ako'y natutuwa, uulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin that this is my way, ang aking pong ambag. Maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganoon may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko.
It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong bicameral conference committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final bicameral conference committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng BICAM. So yung mga miyembro ng BICAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the executive department. Ang executive department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taunang budget. Kinakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, yung bureaus, at kaya nga po, di ba, nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista, at diyan sa Senado. At nakikita natin, medyo minsan bakbakan dahil ginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ng mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debating yan sapagkat nakaabang si BICAM. Si BICAM po, itong 2025 budget natin, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector. Ganyang kalupit ang Bongbong Marcos administration. Patuloy na ginagawang mangmang ang mga kabataang Pilipino. Ano po ginawa ni Bongbong Marcos? Bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema? Mas malaki po yung ibinigay nilang budget sa public works kesa sa education sector. At ang masaklap, talagang walang pagmamahal sa kabataang Pilipino ang Marcos administration. Binawasan pa po ng 31 billion ang education sector. Ganyan po sila kawalang puso sa ating mga kabataan, sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. 30% lamang ng public school buildings are in good condition. Ulitin ko 30% lamang ng ating public school buildings ang nasa mabuti at matibay na kondisyon. Sa 100 school buildings, 70 po dyan ay nanganganib, hindi na matibay, dapat nang i-repair o yung iba, dapat nang gibain. 30 lamang sa 100 school buildings ang magagamit at masasabi nating safe ang ating mga kabataan. At sino nagsabi nito? Ito nga po ang findings ng EDCOM 2. Ano naman ang relasyon nito sa ating isinampang kaso? Sapagkat kaya po tayo nagagalit, bukod sa sinasalaula ng Bongbong Marcos administration ng ating saligang batas, binawasan po nila ng 31 billion pesos ang education sector. Binusog yung akap at ayix ng mga elitistang kongresista at senador. Diyan nila linagay yung pera para sa education. Kaya wag po kayong maniniwala na ang puso nila para sa inyo na gusto nilang maglingkod. Paano ka gusto maglingkod? Kaawa-awa, kalunus-lunus ang estado ng ating edukasyon.
binawasan pa nila ng 31 billion. At bukod dyan, higit na malaki ang budget na ibinigay. Higit na malaki ang budget na ibinigay sa public works, hindi po sa education sector. Labag po yan sa ating saligang batas. Bilang dagdag, meron pong 4.9 million out of school Filipinos. 4.9 million. Ang dami po nito. Ito dapat ang binibigyang prioridad ng Bongbong Marcos administration. Ano po ang ginawa nila? Mas inuna nila yung political persecution. Mas inuna nila na sikilin gipitin ang lahat ng nagpapahayag ng kanilang honest dissent and criticism sa napakamaraming maling polisiya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At bukod po riyan, ang ating pong mga kabataan, alam ho ninyo, 65 of every 100 Filipino youth na dapat ay nasa kolehiyo, wala po sa kolehiyo. 65 out of 100 Filipino youth, hindi na po tumungtong sa kolehiyo. Yan po ang bagong Pilipinas. Ganyan sinasalaula ang kabataang Pilipino. Kawawa naman yung mga magulang na nagpakalayo-layo pa, nagtrabaho sa ibang bansa, tapos ganito lang ang gagawin sa pera nating mga Pilipino. Naghatid ng halos $38 billion remittance last year. Ito po yung kanilang pinagtatakpan. Mabuti na lamang nagdesisyon ng Korte Suprema. Bantayan natin ang mainstream media. Yung mga pahayagan, baka naman ang headline niyo pa rin, Duterte. Whether si Pangulong Duterte, si Vice Presidente Inday Duterte, si Mayor Baste Duterte, si Congressman Pulong Duterte. Ito po ang inyong ibandera sa inyong mga pahayagan. Ito po ang dapat linalaman ng mga mainstream media, mapa TV, mapa radyo. Huwag ninyong tulungan ng gobyernong patuloy na budulin ang sambayan ng Pilipino. At sapan, kaya po tayo ay nauwi at nag-file ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 budget. We are praying that the Supreme Court will grant our petition, isantabi itong illegal, unlawful, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget. Salamat kay dating Speaker Bebot Pantaleon Bebot Alvarez. Kung mahal nila ang Pilipino, kung mahal nila ang kabataang Pilipino, dapat po pinag-ukulan nila ng panahon na ubusin itong backlog o shortage na 165,000 classrooms. 1.4 billion every day. Mag-set aside lang ho sila ng 10 araw. 14 billion po iyon. Ilang classroom po ang may tatayo nila? Ang dami po sana, hindi lang 847 na kanilang naitayo last year, 847 lang. Tapos pag may kalamidad, itatakbo mo sa classroom bilang evacuation center or temporary shelter. Pero 1.4 billion pesos ang inuubos nila. Araw-araw on record po iyan. Last year, 1.4 billion. Ito na, tumambad sa atin. 165,000 classrooms ang kulang. 847 lang ang kanilang pinagawa buong taon. In 365 days last year, 847 classrooms lang ang kanilang pinagawa. Nakakaawa, nakakalunos-lunos po ang estado ng ating edukasyon. So ito ho yung ating mainit na balita. Kinanigan po ng Korte Suprema yung ating petisyon na maideklara yung 2025 budget na unconstitutional dahil nag-set po sila ng oral argument sa April 1. Ibig sabihin, slowly ay umuusad po yung kaso. Sana lang ay mas bigyan ng prioridad at halaga at urgency ng ating kataas-taasang hukuman dahil nakita naman ninyo, pinaliwanag ko sa inyo, base doon sa EDCOM to report. At nakita naman natin kung paano sinalaula yung budget process. Imbis na bigyan ng pinakamalaking budget allocation ng education sector, inuna po yung public works. Bakit? Nandyan po yung kanilang cat's eye.
Nandyan po yung kanilang rock netting. Nandyan po yung kanilang flood control projects. Nandyan po yung kanilang mga pork barrel na katago. Corruption po yan eh. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, ang ugat ng kamangmangan at kahirapan ng Pilipino ay ang ating taunang budget. Labanan natin, samahan ninyo ako dito sa aking pinapangunahang war on corruption. At ito nga po ang ating ginawa bilang pagpapakita na tayo seryoso sa ating war on corruption, sinampahan na natin ng kaso sa Korte Suprema ang gobyerno ni Bongbong Marcos para ideklara ng Korte na illegal, immoral, unconstitutional, invalid at unlawful at criminal ang 2025 budget. Mag-ingay po kayo, kailangan po natin ang tulong ninyo. Or po ninyong kalilimutan ang number 56. Number 56, Attorney Vic Rodriguez, Senador po ninyo bilang tunay, tapat at maisog na oposisyon sa Senado. Muli po tayong magkita at magsama-sama, hopefully bukas ay makapag-live din po tayo. Kung di man po yung oras natin kanina, samahan ko uli kayo sa pag-uwi ninyo. Salamat po sa lahat ng Pilipino sa mampanig ng mundo, ang ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga Filipino migrants, ang mga Pilipino po dito sa loob ng ating bansa. Magkaisa po tayo, labanan po natin ang pangbubudol. At tandaan ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, ang suka ang kalaban ng mga nambubudol sa sambayan ng Pilipino. Tulungan po ninyo kami ngayong 2025, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo at kayo'y maghatid ng bago sa Senado dahil posible ang pagbabago sa number 56, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magkita-kita po tayo muli. Mag-iingat po kayo sa inyong pagbabiyahe kung saan man po kayo papunta. Yung mga sasakay po ng eroplano o ng mga provincial buses, mag-iingat po kayo, ng mga ferry, yung mga ships. At kung saan man po kayo panig na mundo, magkita-kita po tayo muli bukas, magsama-sama po tayo. Labanan po natin ang pagmamalabis at pag-aabuso ng gobyerno ni Bongbong. Maraming salamat po muli. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog.